Good morning, Bing Reyes po, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to the Gospel of St. Luke, chapter 9, verses 7 to 9. Maikli lang. Sinabi sa Ebanghelyo nga si Herod, ang dakilang Haring Herod, ay nais niyang makita ang Panginoong Jesucristo. Herod wanted to see him, wanted to know more about him. People were saying that is John the Baptist resurrected. Alam ni Herod yun because si Herod ang nagpapugot sa ulo ni John the Baptist. Sabi ni Herod, John I beheaded. But who is this guy? At ang sinamang palad, hindi siya pinagbigyan ng ating Panginoon na umarap ating Panginoon sa kanya. He was not given the pleasure of meeting him in person. Bakit kaya? Si Herod ay malaki ang posisyon, mataas ang posisyon, malakas din ang kapangyarihan niya. He is a symbol of power. He is a symbol of high position. At the same time, he is the symbol of sin. Kaya nga niya pinapugutan ang ulo ni John the Baptist because pinahiyasan ni John. Sabi ni John, mali ang ginagawa mo, labag sa batas. Dahil inaasawa mo ang asawa ng iyong kapatid. So John the Baptist did not condone, did not tolerate such sinful action. Kaya pinapatay siya, pinugutan ng ulo. So sa pagiging makasalanan ni Herod, baka nangangamba siya na ganun din ang gawin sa kanya ng taong ito, si ating Panginoong Jesucristo. At hindi siya pinagbibigyan. Never did our Lord gave him the pleasure to meet him in person. Bakit kaya? Anong kaibahan ng ibang mga taong makasalanan kaysa ni Herod? Halimbawa si Mateo, kolektor ng buhis, mandurugas, makasalanan. Pero yung nilapitan siya natin, Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Tumayo agad, iniwan lahat, tinalikuran, at sumunod sa ating Panginoon. Si Zacchaeus, kolektor din ng buwis. Pumunta ating Panginoon sa bahay niya. Halika, pupunta ako sa inyo. Pumayag si Zacchaeus, naganda ng piging. Dahil Panginoon ang nagsabi. Bakit pinagbibigyan ng Panginoon yung ibang makasalanan? Si Herod hindi. Silang po. Dahil si Herod hindi kayang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Si Herod walang puwang ang Panginoon sa buhay niya. Dahil nais ni Herod, siya ang nasusunod. Yun ang kaibahan. Si Mateo, halika, sumunod ka sa akin. Ora mismo, iniwan lahat, tinalikuran lahat, sumunod sa ating Panginoon. Pinaubayan niya sa ating Panginoon ang kanyang buhay. Handa siyang sumunod. Ganun din sila Simon Pedro, di ba? Yung mga mangisda. Halika, sumunod kayo sa akin. Iniwan nila lahat, pati kanilang ama, bangka, lambat, lahat-lahat. At sumunod sa Panginoon. Handa silang magbago. Handa silang sumunod. Yun po ang kaibahan ni Herod. Hindi siya handa sumunod, hindi siya handa makinig. Kaya yung sinabi ni San Juan Bautista, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kasalanan, pinapatay pa niya. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na walang silbi, walang halaga ang pakikiharap niya. Dahil ang taong haharapin niya ay hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi kaya magbago at hindi kaya sumunod.
Kaya hindi na pinagbigyan. Madalangin tayo na hindi tayo maging katulad ni Herod na hindi kayang tanggapin ang ating pagkakamali. Na hindi kayang sumunod. Baliktad no? Hindi kayang sumunod. Diyos ang susunod sa Kanya. Wala pong ganun. Kung ganun tayo, lalayo ang Panginoon sa atin. Kailangan maging bukas sa Panginoon. Maging bukas sa katotohanan kung tayo ay nagkamali at kailangan natin baguhin ito. Dahil kung hindi tayo handang magbago, wala tayong Panginoon na matatagpuan. Nawa, maliwanag po sana nga si Herod, simbolo ng pangyarihan, simbolo ng mataas na katungkulan, ngunit siya din ay simbolo ng kasalanan, simbolo ng pagmamatigas, simbolo ng hindi kayang tanggapin ang kanyang pagkakamali at kailanman hindi kayang sumunod sa ating Panginoon. Yun lang po ang kaibahan. Hindi kayang sumunod. Kailingin natin sa Panginoon, bigyan tayo ng lakas na sumunod sa Kanya. Bigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating pagkakamali. Para pag matanggap natin ang ating pagkakamali, hingi tayo ng tawad sa Kanya. At pag andoon tayo sa puntong humingi ng tawad, saka pa lang tayo pagbibigyan ng Panginoon. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.